music. Okay mga kapatid, magkita na tayo. Lakad ko, sunod na tayo sa pasok ko. Tapos si picture, ano ka na lang ha, para mapicturean mo sila. Naka-video ka ba? Okay, thank you. Okay, videos. Ito. Ay, kaya tayo upuan ng may lalaki. Baby, lawangan ko. Ito na lang. Bili ko, kamagulot ko. Bilang na babae yung mga lalaki. Yun. Ang tinatawagan natin, ang mga magulang ng ikakasal. Magulang na ikakasal. Ganda. Napapakita. Pinaw. Full storage. Kailangan mag-clean. Ano yung ulo mo? Yung ulo mo. Kasi ano, silulang papapicture yan. Silula din. Ano eh yung Agent Kim. Huwag kayo din. Kasi kayo lula yung cellphone. Walang tugtog. Yeah. Tiramisu. Tiramisu. Sabi niya, Gilid-gilid lang. sabi Dito ka halahati kayo sa Sarah. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Tayo po'y lahat kapag umaksi sa kasal ng ating mga kapatid na si Lynel at si Mary Joy. Ang kasal po ay isang sagradong gawain para sa ating mga Kristiyano at ito ay tinatag ng Diyos upang ang isang lalaki at isang babae ay ganap na maging isa at ganap na mag-asawa. Meron pong binabanggit sa aklat ng Genesis chapter 2 at ito ay tungkol sa unang kasal na naganap sa panahon na iyon. Ang sinabi nito, nang nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, nilikha rin niya ang mga halaman, ang mga hayop at ang lahat ng nananirahan sa buong daigdig. Nilikha niya ang araw at ang gabi at ang lahat ng ito ay pawang maganda at sinabi ng Panginoon Diyos, ang Diyos na dakila, napakaganda ng pagkagawa ng daigdig. At ang paglikha nito ay 6 na araw. At noong ika-7 araw, ang Diyos ay nagpahinga. Doon sa ika-6 na araw, nilikha ng Diyos ang tao. Ang paglikha ng tao, nakita niya, ang isa pa lang ang nalikha niyang tao, si Adan. O, nakita ng Diyos na mag-isa si Adan. Kaya binabanggit ko rito sa aklat ng Genesis chapter 2.
matapos gawin ang lahat ng ito, matapos gawin ang lahat ng Panginoon, ang mga halaman, ang mga hayop, ang mga ilog, ang mga dagat, ang araw at ang gabi, ang langit at ang lupa, matapos gawin ng Panginoon ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang lalaki. Bibigyan ko siya ng mga kasama at makakatuwang niya sa buhay. Kaya sinabi niya sa tao, habang ito'y nahimbing, kinuha niya ang isang kadyang nito. Pinatulog ni Yahweh ang tao samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinagbilom ang laman sa tapat na yun, at ang tadyang na ito ay ginawa niya isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas narito ang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto, babae ang tatawag sa kanya sapagkat sa lalaki nagbulati. Kaya iniiwan ng lalaki at ng babae ang kanilang magulang, ang ama at ina, upang sila'y magsama at ganap na mag-asawa at iisang laman, iisang buto, na sila ay magsasama. Amen. Tayo po lahat ay tumayo para sa panalangin. Tayo manalangin sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. O aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, Ikaw na lumikha ng mga kabundukan, mga hangin, ng mga halaman, at ang lahat ng ito, mga ilog. Salamat, Panginoon, at narito nagkatipon kami upang sa iyong harapan, isang lalaki at isang babae na ganap na mag-asawa, at sila, Panginoon, ay pagtibayin mo at sa gawain ito, sumasaksi ang magulang, ninong at ninang, at ang lahat ng narito, mga mahal sa buhay, mga kaibigan, at mga kasamahan katutubo. Pagpalain mo po ang aming gawain, Panginoon, at ito'y sa iyo namin ipinataas. At ang lahat ng mga narito ay pagpatan po. Samahan mo po kami, O Diyos, sa gawain ito. Maging mamaya, pangalawang gawain ng katutubo. Bless mo po kami sa kasalan na ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, na Anak, ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen. Maaari na po tayo makaupo, mga kapatid. Panginoon kami, nakatayo. Amen. Okay. Ano ang ibig sabihin ng kasal? Binasa natin kanina, sinabi ng Diyos, hindi mainam na walang kasama ang lalaki. Kailangan may kasama siya. Kaya lumikha ang Diyos ng makakasama niya. At narito si Lionel. Binigyan siya ng Diyos na isang Mary Joy upang makasama niya at sila'y magsama bilang mag-asawa. Kaya sa paglikhang ito ng Diyos, sa kasal noong unang panahon at sa kasal ngayon, ay pinagsama ng Diyos ang lalaki at ang babae. At magsisimula ngayon, sila'y magiging iisa sa harap ng Diyos at sa harap ng mga tao. At sinabi nga rito na sila'y magsasama at magkatuwang sa buhay bilang asawa. Amen. Ang Diyos ang nagpala at nagpatbat sa ating lahat. Ngayon, Lionel, tinatanggap mo ba ang maging asawa sa hirap at ginhawa si Mary Joy? Nangangako ka ba, Lionel, na iyong paglilingkuran ang iyong asawa? Sagot kayo. Nangangako ka ba ang magiging mabuting ama na inyong mga magiging anak? Nangangako ka na ang iyong asawa na si Mary Joy ay iyong kasamahan habang buhay. Ang Diyos ang nagpatbasa at nagpala sa iyo. At ikaw naman, Mary Joy, pati ang lahat ng narito, tinatanggap mo ba ang maging asawa sa hirap at ginhawa si Lionel? Narinig niyo ba yung sagot niya? Ulit. Ang sagot. Kay Lionel. Lionel, tinatanggap mo bang maging asawa sa hirap at ginhawa si Mary Joy? Opo. Mary Joy, tinatanggap mo bang maging asawa sa hirap at ginhawa si Lionel? Ay, namatay na naman. Tinatanggap mo bang maging asawa si Lionel sa hirap at ginhawa? Nangangako kang magiging mabuting asawa para sa kanya.
Nangangako kang magiging mabuting ina ng inyong mga magiging anak. Nangangako kang mamahalin at paglilingkuran ng iyong asawa. Ang Diyos ang nagbasbas at nagpala sa inyo. Ngayon, magkaharap kayo, hawak kamay. Walang iwanan, hawak kamay. Forever kayong asawa. Ayan. Tandaan, naglalandasin nyo ang buhay mag-asawa. Sa inyong batang edad, sabi nga, kayo ngayon ay mapupunta na sa estado ng buhay may asawa. At alam nyo, ang responsibilidad dito, ang sabi sa kasal ng mga abyang sa Tagalog, ang sabi, ang kasal ay hindi parang kanin na mainit. Ay, talaga. Pag isinubo at napaso ay iluluwa. Ang kasal, Lionel at Mary Joy ay ganun. Hindi yan basta-basta kasal. Katulad ng kanin na mainit, pag napaso ka, iluluwa. In English, Lionel at Mary Joy, no return, no exchange. Hindi na pwedeng sauli, hindi na pwedeng ibalik. Kayo ng dalawang mag-aasawa ngayon at magpakailan pa man. Ito ba ay tinatanggap ng dalawa na kayo magsasama na sa hirap at ginawa, through thick, through thin, sabihin kahit anong sitwasyon, through poorer, through richer, kahit yumaman kayo at magdildil ng asin, kayo pa rin ang magsasama bilang mag-asawa. Sa hirap at ginawa, may sakit at walang sakit, mayaman at mahirap, kayong dalawa magsasama. Through thick, through thin, through sickness, through health, through poorer, through richer. Ito ba yung gagawin nyo sa buhay nyo bilang mag-asawa? Okay. Ngayon ay inyong marriage vow. Pangako sa isa't isa. Pangako mo kay Mary Joy at Mary Joy ang pangako mo kay Lionel. Okay? Pakilakas na konti, Lionel. Ikaw mauna. Anong pangako mo kay Mary Joy? Pamalik kita mong buhay. Sabihin mo sa kanya. Ano? Sabi mo? Pamalik kita mong buhay. Yun lang, wala na. Ikaw, Lionel. Mary Joy, anong pangako mo kay Lionel? Mary Joy, anong pangako mo kay Lionel? Sa kanya ka tumingin sa akin. Anong pangako mo sa kanya? Narinig niyo siya, Des? Anong pangako mo kay Lionel? Ayos, ayos. Narinig mo? Ay, nako. Ay, Ayan. bakit pa nga? So, yung pangako yung dalawang yan ay panghahawakan din namin at paghahawakan ng Panginoon. Sapagkat ang ginagawa nating kasalan ay banal at ang kasal ay isang matrimonyo ng kasal na kung saan ang Diyos nakatunghay sa langit. Ang inyong pangako ay kanyang nagdinig at ang inyong pangako ay nagdinig namin. Maging gabay ninyo sa inyong buhay bilang mag-asawa. Ang Diyos ay sumainyo at magpala. Ngayon, isuot ninyo ang inyong kwintas. Lionel, isuot nito kay Mary Joy. Panginoon, narito po ang kwintas na simbolo sa buhay ng mag-asawa at ang maging sa kanila. Amen. Lionel, isuot ko sa kanila. Yung mga tatasyon. Mamaya pa ito. Yan ang marangal na pag-aas. Sang abay.
Asis. Ano, tulong ka ng abay siya. Tulong ka sa abay yan. Ay, psikologi pa na. Ganun mo, para siya abay. Abay, tulong mo abay. Ano yung pinadawa ko kay Chen? Narito ang inyong porserat. Nako. Sa inyong pagtatali. Ganap sa kanyang sinali. Magpartal ka dyan mga abo. Pati, sa kanya. Dito sa kabila. Ay, pakwit. Pakwit pa rin ako. May tira pa kay Chen. Okay, salamat. Yan po ang simbolo ng pagtataling puso at sila yung sarap na maging isa. Ganyan din ang mga sinutak-kwintas na kanilang mga puso natataglay ninyo. Ang kwintas ay hindi lang simbolo, kundi yan ay sa pagsasama, nakakwintas sa inyong puso, nakakwintas sa inyong bilang buhay ng asawa. At ang mga porselas na pantali, nakatali kayo sa isa't isa. Ako pa rin kayo ng ganang kapatid. Ang Diyos ang nagbasbas at nagpala sa inyong nagawa niyo. Kaya tawagan ko yung may hawak ng singsing. Ang Diyos ang magbasbas at nagpala sa mga singsing na ito. Ang singsing na ito na sumisimbolo sa buhay mag-asawa at isusuot habang buhay. Ito ay walang katapusan, may bilog. Sabihin, tulad ng inyong pagmamahalan at pagsasama, magsasama kayo, walang katapusan habang buhay. Amen. Suot mo yung para sa kanya. Sabi mo, isuot mo ang sising mo ito. Amen. Sabi mo, isuot mo ang sising mo ito. Sabi mo, bilang tanda na aking tapat, wagas, na pagmamahal sa iyo. Ganyan, isuot mo ang sising mo ito. Ganyan, isuot mo ang sising mo ito. Suot mo ang sising mo ito bilang tanda na aking tapat, wagas, dalisay, pagmamahal sa iyo. Amen. Narito ang ganito yung kamay sa mga pesa. Yung kamay mo ganun din. Ibibigay mo sa kanya yung pera. Mga kapatid, narito ang aras o simbolo, ang pera, coins,
na sumisimbolo ng kabuhayan. Ang sabi ng Diyos, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So kailangan magsikap ang tao sa paghahanap buhay, magsikap sa pangkabuhayan. Nangunguna ang lalaki sa paghahanap buhay para sa kabuhayan ng kanyang pamilya. At ang babae naman, katuwang ng kanyang asawa. Mary Joy, katuwang ka ng iyong asawa sa pangkabuhayan ninyo. At ang lalaki, si Lionel, ay nagsisikap para sa inyong pangkabuhayan. At ang Diyos ang nagbibiyaya, nagpapala sa tao. Kailangan lang ang tao magsumikap, maghanap buhay para sa magandang kinabukasan na iyong pamilya. Tanggapin niyo ang araw na ito, sumagana ang inyong buhay, pagpalay sa ng Panginoon, at ang mga salapin ito ay simbolo ng pagpapala ng inyong buhay ngayon at sa iyong pamilya. Bigay mo kay Mary Joy, sabi niya, Mary Joy, tanggapin mo ang ating aras. Ang ating aras. Makakaasa ka, Makakasara. lahat ng ating kinikita, Lahat ng ating kinikita. ibibigay ko sa iyo. Yung pagyamanin para sa ating mga anak. Para sa ating mga anak. Amen. Nangangako ako, Lionel, sabi ni Mary Joy. Nangangako ako, Lionel, ang aras na ito, ang pera, ang iyong kinikita, na ibibigay sa akin, ay aking sisinupin at pagyamanin para sa magandang kinabukasan ng ating mga anak. Amen. Okay? Alam niyo na, ang trabaho ng lalaki, tagapaghanap buhay, pagtumita, ibibigay sa asawa. Maliwanag yun. Huwag mo ibibigay sa nanay mo. Amen. Kasi may asawa ka na eh. Baka yung kinikita mo, entrega mo pa sa nanay mo, hindi na. Sa asawa mo na ibibigay, pag kinikita ka. Maliwanag. At magsisikap. At ikaw naman, Mary Joy, pag ibinigay sa iyo ang kinita ni Lionel, itong sisinupin, pangangalagaan ng pera, huwag kang bibili ng kung ano-ano dyan. Kailangan yung pangangailangan ng pamilya ninyo. At saka huwag kang mag-best game. No? Kailangan ang pera ay iniipon para sa magandang kinabukasan ng mga anak. Maliwanag ba yan sa babae? Dahil nagsisikap ang asawa, ang babae naman nagsisikap ng kabuhayan para sa inyong magandang kinabukasan. Maliwanag kayong dalawa. Dito mo yung kung pera ito, itatagod mo na ito ha. Ingatan mo. Huwag kang basta-basta bigay sa kanya. Baka kung saan mo yung gastusin. Katanong mo. Ito, kailangan baon mo lang, pamasahe. Ganun. Diba? Nagsisikap kayong buhay. Maliwanag sa inyo yan. Isa pa. Kung anong meron ka, meron din siya. Kung anong sa iyo, kanya rin. Dahil mag-asawa na kayo. Meron ka bang motor? Wala. Kung may motor ka na, kanya na rin yun. Ha? Kung may cellphone ka, cellphone na rin yun. Kasi mag-asawa na kayo, di ba? Dalawa na kayo. Hindi ko kayo na. Kung may bahay kayo dyan, bahay nyo dalawa yun. Mamaya santik. Ibig sabihin lang Parang kayong bawal dalawa, kayo kung malilimutan. anong meron kayo sa inyong isa't isa, yung isa na kayo, sa inyo na yun. Kayong dalawa na yun. Dahil isa na kayo. Buksan ang bugay ka na kausan. Kapagpunta kayo ng kabuhayan, sa inyong dalawa yun. Hindi pwede sabihin ng lalaki, akin lang yan, akong bumili niyan eh. Hindi pwede yun. Kahit ikaw ang bumili, kahit ikaw ang bumili, kayong dalawa, inyo na yun. Dalawa. May karapatan kayo dalawa. Ang Diyos ang nagbasbas at nagpala sa inyo. Narito ang Biblia. Ang sabi ng Panginoon, ang Diyos ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi nabubuhay din sa salita ng Diyos. So kailangan ang tao ay matuto na makipag-ugnayan sa Panginoon, manalangin, magbasa ng Biblia, o dumalo sa mga gawain pangsimbahan. Kapagkat ang tao ay dalawang bahagi, isang material, isang spiritual. Alam po ba niyo yan? May kaluluwa tayong mga tao, spiritual. May katawan tayong material. So kailangan sa tao ay matuto rin ang salita ng Panginoon. Hindi puro lang pera. Pinapaganda mo yung sarili mo, paganda ka ng paganda, pero yung spiritual mo sa loob, hindi gumaganda. Diba? Kailangan material at spiritual. Kaya kailangan sa buhay ng mag-asawa,
matuto kayo ng tungkol sa Panginoon. At ang mga anak ninyo ay humugin nyo sa katuruan tungkol sa Panginoon. Upang sila ay lumaki ang mga bata ng mga anak nyo na nahubog sa salita ng Panginoon at paglaki nila, hindi nila ito makalimutan at sila ay magiging mga mabuting bata. Nangangako ba kayo na sa inyong tahanan ay magkakaroon kayo ng Biblia at ituturo niyo sa inyong mga anak ang tungkol sa ating Panginoon? So, Mary Jo, na kayo ay magiging mabuting halimbawa sa Panginoon at magiging mabuting halimbawa rin kayo sa inyong mga anak. At ituturo niyo ang salita ng Panginoon sa inyong mga anak. Amen. Panginoon, basbasan po ang mag-asawa, yung mga salita, yung mga napilit sa kanila, at ang Biblia, Panginoon, pag-naobarin po sila, magturo na ito sa kanilang mga anak at silang mag-asawa, at para lang nilang sila, Panginoon Diyos, ito ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So, mula kayo mga kapatid, provide kayo ng Biblia sa itahan. Alam ba yung family altar? Yung family altar. Kayo ang Pag-Diyos ang magpapala. Isang tagubili na lang mga kapatid. Ang sinasabi sa Philippians chapter 5. Lalaki, mahalin mo ang iyong asawang babae katulad ng Panginoong Hesus Kristo na mahal niya ang Iglesia. Babae, pasakop ka sa iyong asawa katulad din ng Panginoong Hesus na papasakop ang Iglesia sa kanya. Ang Diyos ang nagbatbang sa kanyang mga salita. Ang sinasabing salita ito mga kapatid, lalaki, mahalin mo ang iyong asawa. Katulad ng Panginoong Hesus, nag-alay ng kanyang buhay para sa simbahan, sa Iglesia, at kanyang minahal ang kanyang bride, ang asawa. At ikaw naman babae, katulad ng pagmamahal sa iyo